Hello, attorney. Welcome po sa ating Wednesday serye. Hello, Ban. And Afternoon. magandang hapon. Yes. Sir, based doon sa nakapaloob po sa inyong 10 points agenda, ay yung bahay at palupa para sa mga urban poor, kailan po ito mag-uumpisa at paano po ang magiging proseso nito? Actually, hindi yan ganong katagalan kasi meron ng property daw yata ang city. So, you have to check that. Patawag natin sa committee hearing yung mga in charge sa property sa city para malaman natin gaano ba kalaki yung property, wala bang issue at ilan ang pwedeng gawing pabahay doon, palupa or pabahay. And of course, kung magkano yung value at magkano yung value din na affordable sa tao. Kasi wala namang libre, hindi pwedeng libre. Ano po yung naging inspirasyon mo, sir, para mabuo itong nasabing programa? Actually, matagal ko nang ginagawa yung pagtulong sa urban poor. Even before, yung nag-consiel pa ako doon, I think that was 2007, nag-start yung paggawa natin ng mga pag-subdivide ng mga lupa para sa urban poor. So, ginagawa ko lang naman doon is we look for a property. Pagkaya ng tao, i-compute namin magkano ang kakayanan ng tao na magbayad sa monthly. Yun yung mga bagong area. Meron din naman tinatawag tayong on-site. Yung on-site, talagang negotiation yun ng matagalan sa may-ari ng lupa kung magkano ba yung willing silang ibenta at gaano katagal ang bayaran. So, doon sa mga new sites, yan, pwede natin gawin na property ng city. Pero yun nga lang, affordable sa tao and maybe it would be through pag-ibig or direct na payment. Pero kaya-kaya ng tao bayaran. Alright. Sir, paano po kayo nakakakuha ng mga lupang maaaring gamitin para sa manasabing proyekto? Kung yung, hindi sa gobyerno na program, na project, kinakausap natin. Ini-negotiate yung mga may-ari ng lupa na nakikita ng mga urban poor association, saan ba na pwedeng bilhin, magkano ba yan, and then negotiation, and then ilang buwan babayaran. And usually, nakataya yung pangalan ko doon sa mga may-ari ng lupa. At pag pumalpak, let's say kulang yung collection, so magtatapal ka kasi monthly bayaran. So, ibig sabihin, let's say, magbabayad ka every month ng 500,000. So, kung hindi mag 500,000 yung collection, kailangan mong tapalan. Ganun po ba? Sir, paano po ba makakasiguro ang mga mamamayan dito sa Cotabato? Lalong-lalo na po ang mga informal settlers na hindi mapupunta sa wala ang nasabing programa. Hindi naman, kasi sila naman talaga yung nangangailangan. So, ang maganda nga niyan, magka-database ng city kung ilan ba talaga informal settlers sa Cotabato. So, lalo na yung mga nasa tabi ng daanan, nasa tabi ng rivers, para malinis natin yan. So, yun yung mga priority na kumbaga pa makaka-avail ng mga program. So, i-database natin ang buong informal settlers ng Cotabato City. Kaya alam, minsan napansin natin yung informal settlers na iba, mas mayaman pa yata sa mga may hindi informal settler. Bakit? Kasi mas may sasakyan sila, pero hindi kanila yung lupa. Nag-squat ng lupa, pero sila may mga sasakyan. Ang nakakatawa nga dito sa Cotabato minsan, ini-squat na yung lupa, pati yung kalsada ini-squat. Bakit? Yung lupa, naiwan ng bahay, yung kalsada, ginawang garahiyan ng sasakyan nila. So, are they really that poor or something is wrong with their lifestyle? So, paano po kaya natin masosolusyonan yan, sir? Yun nga, i-imbestigahan natin yan sa sanggunian. Titingnan natin ano ba talaga ang issue ng mga tao. Kasi why can you have a car and you don't have a sarili mong lupa? Diba? Bakit ganun ang sitwasyon? So, titingnan natin mabuti yan. Alright, sir. Maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin. Bago yun, pakinggan muna natin ang testimony ni Sir Richard Senes, isang urban poor leaders. Okay. Kay actor, kaibigan ko si Richard. And thank you, Richard. Maraming salamat sa iyong mensahe. Yung sa urban poor naman, lagi ko itong sinasabi. Yung kay Joy Sugabo,
yung success niya dahil din kay Atty. Yung Murag Sibuyan. Yung mga tao ni Joy na-discourage na yung lot equity nila, nakapundo na sila lot equity, and then later on, nag-decide sila na mag-withdraw. Dahil nga, yung may-ari ng lupa, ang chismis, wala pa ng chismis pa, Marites doon eh, bago lang yung Marites. Ang chismis na-redeem na daw sa may-ari. So, yung mga membro ni Joy, na-discourage talagang na-discourage. So, gusto na i-withdraw. Nung tumunta kami ni Joy dito sa kay Atty. Wala pa ito noon. Yung una pa yun, kahoy pa yan. Kawayan pa. Kawayan pa talaga. Wala mo si picture din, no? So, doon, pinunta namin si Atty. Ito problema namin. Totoo ba ito na-retrieve na ito, na-redeem ng may-ari ng lupa? Hindi ko na lang pala no? Sabi ni Atty., tawagan ko yung PNB kung totoo ba o hindi. So, nung tinawagan niya, sabi ng manager, bakit Atty., anong kailangan mo dyan sa lupa? Ako ang bibili. No? Ultimo manager ng bago, pumunta dito. Pagkalaunan, yun pala ibibigay sa urban po. Yun ang unang close namin ni Atty. Datay. Yung second, yung malaran nyo sa Matampay, yung Matampay ito, Kinatani di Mali, yung sa Baka, nakikita nyo ngayon pag tuwing kayo pumunta sa Sultan Kudarat, Bagitan daw rin Dirso, napaganda na. No? Dahil si Atty. Din ang na-facilitate noon, ang may-ari ay isang insik. So 136 member ay nagkaroon na sila na lupa ngayon. So una-una, kami ni Joy, balik-balik doon, nagtulong na sana mag-realign kayo. Realign para mapasa inyo itong lupa. So maganda na ngayon, dahil nakikita mayroon ng karsada na talagang ma-realign. Pangatlo, yung kay Nining Joseph, dyan sa may Purok Sayo B, hindi na sila urban poor ngayon, urban rest na yung bahay. Napakaganda ng bahay. No? So, doon kami ay meron na kami unang project na tayo, tuloy-tuloy na. No? Tuloy-tuloy na yun. Although hindi nga sa city yung aming project, doon sa may Sitio Tabanan, Tenorio, yun ang aming showcase na maniwala yung mga tao namin sa baba, urban poor. Kasi during the time, when we came to organizing, nahirapan po kami. Sabi sa amin ng team, ano naman ito? Urban poor, undan poor? Dahil nga, nagbayad na sila ng registration fee, mayroon ng mantidios, mayroon ng lot equity, and then later on, nag-away-away ng mga opisyalis. So, undan poor. Diba? So ngayon, mayroon na tayong kasangga, si Atty. Romara, na sigurado pong maglilingkod sa atin. Walang gawa, dahil nga, yung last time nagkaroon kami ng General Assembly, lahat ng urban poor members ng Cotabato City, sa pamuno ni Kagawad Ronnie Alunday, yung aming Federation President, ay nabigyan ng halaga. Lahat ng mga katanungan o puro-puro na ibigay sa urban poor, sinagot po ng mga kaunsilor, lalong-lalo na kay Mayor Cruz Matabalaw. Mayroon tayong marami tayong gagawin. Yung sinabi niya, nabutan ko lang, yung turimalan kanina, na huwag lang kayong tatamad-tamad. Tulungan natin ang ating sarili kasi handa siyang tutulong. Marami pa tayong gagawin sa mga barangay na which is kanina umaga, doon ako sa Batukaka, ganun problema ito, Poblacion 1. Baka later on nabigyan natin ang programa na yun, no? Kasi nandoon na yung konsihal doon, nandoon yung kasama, yung Vice President doon, nandito. So, ganun pa man,
marami tayong programa as base ni Atty. Na yung kanina yung Atty. Yung sa Sustainable Livelihood Program. Nabibigyan ko kanina, yung 1 million, paano natin ma-maximize, utilize, pay. So, all you have to do is mag-organize lang tayo and then later on, mabigyan tayo ng talaga, no? So, yung problema sa Purmahico, yung inyong lupa, baka mabigyan natin ng banyan, no? So, kakain na kami mga urban poor leaders dahil nandun kami sa City Hall para lang makiter yung atin, no? Hindi lang tayo mag-promise. Basta importante, magtulungan tayo ngayon. So, hindi ko lang abahin ito. Una-una, Atty. Para sa iyo, maraming salamat at hindi ka nagtanggi na maglingkod uli. I hope na we will make it na another 9 years. Nung una, 9 years yun. Siya yung isang councilor na nakikita doon napakasipag. 140 ordinances. Kita niyo, wala yung mga break yan sa record na yan. Una noon, halos every week, mayroon siyang committee hearing. So, tama yung sinabi niya, yung mga councilor ngayon, siya talaga yung magdadala. Siya yung magdadala. No? And then, your unit this time, walang oposisyon. No? Sigurado approve na yung karapat-dapat para sa atin. And buong pamilya ni Atty. Si Ma'am Lindy, maraming salamat din at pinayagan mo yung asawa mo na maglingkod sa amin. So hindi ko na pahabain pa. Maraming salamat at wassalam.